Hello mga bata! Gusto niyo bang makarinig ng isang kwento? Magaling! Ngayon ay may panibago na naman akong kwento na ibabahagi sa inyo na kung saan ito ay kwento ng isang lalaki na may pangarap sa buhay. Sa isang lugar ng purok ng gilupan-gituan ay may nakatirang isang lalaki na hindi laki mayaman, ngunit mayaman naman ito sa pangarap at pagmamahal ng kanyang ina at ama. Siya ay kaisa-isang anak. Siya ay 23 taong gulang at ipinanganak noong ika-2 ng Abril 2000. Ang ina nito ay si Evelyn na nasa bahay lang at ang ama naman nito ay si Rinaldo na isang magsasaka, isang gwapo, matangkad, masunurin at masayahin. Siya ang lalaking may pangarap sa buhay na nagngangalang Rene. Siya si Rene Estrella. Palaging bilin ng kanyang ina at ama na dapat ay makapagtapos siya sa pag-aaral nang sa gayon ay makakaahon sila sa hirap. Kaya sinapuso at sinaisip ito lagi ni Rene ang bilin ng kanyang mga magulang. Si Rene ay magkokolehiyo na. Lumuwas siya sa kanilang lugar upang makapag-aral sa kolehiyo at makatulong sa kanyang mga magulang. Siya ay isang estudyante na nag-aaral sa pampamahalaang pamantasan ng Kanlurang Mindanao at kumukuha ng kursong pagtuturo. Isang unibersidad na walang tuition na babayarin. Mahirap sa kanya ang malayo sa piling ng kanyang mga magulang, ngunit ginagawa niya ito dahil sa pangarap na nais niyang makamtan. Sa tuwing papasok si Rene sa eskwelahan, ay walang sapat na baon at pamasahe papuntang eskwelahan. Minsan ay nakapapasok ito ng nahuhuli sa klase at nagtutuluan ang mga pawis nito sa kanyang mukha. May mga gurong nakakaintindi naman sa kanyang sitwasyon, kaya nakakahabol ito sa klase. Hindi mapagkakailang na siya'y nagsusumikap sa araw-araw na makapasok sa eskwelahan sa halip na mahirap ang kanyang pinagdaraanan. Hindi sapat ang perang binibigay ng kanyang mga magulang, kung kaya't nahihirapan siya sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Umuwi ito ng pagod, walang sapat na makakain kung ito'y nagugutom. Isang araw, napagtanto ni Rene na gusto niyang kumita habang nag-aaral. Gusto niyang magtrabaho na kung saan ay mas makakatulong ito sa gastusin niya sa eskwelahan. Ngunit, hindi ganoon kadali ang iniisip niya. Patuloy pa rin ang paghihirap niya habang nag-aaral ito. Hindi maitatanggi sa kanyang mukha ang pagpupursige na matuto. Hindi mapagkakailang na siya'y pinalaki ng maayos at may busilak na kalooban ng kanyang mga magulang. Maraming guro ang umahanga sa talino at diskarte na kanyang ipinapakita. Malalaki ang mga score na nakakuha nito sa pagsusulit at palaging aktibo sa klase. Isa sa mga guro ang umahanga sa katalinuhan at kabutihan na pag-uugali, si Ginang Gilda, na isa sa may pinakamataas na ranggo sa kanyang pinapasukang unibersidad. Nakita ni Ginang Gilda ang kanyang paghihirap sa klase. Siya ang inaasahan ng kanyang guro kapag may ginagawa ito at makikita sa kanya ang pagiging masunurin. Napamangha ni Rene ang kanyang guro kung kaya't sa hindi inaasahan ay kinuha siya bilang working student. Laking tuwa niya nang malaman nito. Nagpapasalamat ito ng marami sa guro dahil kahit papaano'y may ibabayad siya sa gastusin niya sa eskwelahan. Sa tuwing walang pasok si Rene, ay umuuwi ito sa kanila. May nadalala itong mga pagkain at ulam na binibili niya para sa kanyang ama at ina. Laking tuwa ng kanyang mga magulang nang pinaalam nito ang pagiging working student. Kinukwento niya rin ang mga kaganapan niya sa eskwelahan. Manghang-mangha ang mga magulang nito sa pinapakita na magagandang asal ng kanilang anak. Talagang maayos ang pagpapalaki nila kay Rene.
Isa din si Rene sa mga estudyanteng walang sapat na teknolohiyang magagamit sa pagtuturo niya kung ito'y may iniatas na may talakayan sa kanila. Kung kaya't, nahihirapan na naman siya sa ganitong sitwasyon. Ngunit laking pasasalamat naman niya sa mga kaklasing may mabubusilak na puso na nagpapahiram ng mga kagamitang panturo. Tinulungan din siya ni Ginang Gilda sa paggawa ng mga gawain sa paraan ng pinapahiram siya ng laptop upang may maigagamit ito habang nagtatrabaho siya sa kanila. Patuloy na nagsusumikap pa rin si Rene at kasalukuyang nag-aaral na ngayon isang graduating student na siya. Marami mang pagsubok ang pinagdaraanan niya, ngunit nananatiling nakatayo at nagsusumikap ng mabuti sa kanyang pag-aaral hanggang siya ay makapagtapos at makagraduate balang araw. Masaya ang mga magulang nito at patuloy na nagsusumikap sa pagsasaka ang ama niya upang matustusan ang pangangailangan nito. Malaking bagay para kay Rene ang makapagtapos sa kanyang pag-aaral at balang araw masusuklian ng mga taong tumulong sa kanya sa kabila ng paghihirap na kanyang nararanasan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pangarap. Ang pangarap na ito ay dapat pinaghihirapan. Lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok sa buhay para lang maabot ang ating mga pangarap. Sabi nga nila, kung may tiyaga, may nilaga. Lahat ng pinaghihirapan natin ay magbubunga din. Tapos na nating natunghayan ang kwento ni Rene. Talagang siya ay nagsusumikap na makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa kanyang mga magulang. Sana may naunawaan kayo, may bagong kaalaman na naman kayong nakuha sa kwentong aking ibinahagi. Hanggang sa muli mga bata, paalam!